Aba, pagkakataon ng isang henyo sa loob ng 1,000 taon. Hindi ikaw ang magpapasya kung mamamatay ako, traitor ng righteous path. Ha! Ako si Xiao Wangshen. Ako ay nagmula sa ibang mundo. Matapos akong pahirapan ng tinatawag na righteous path, doon lang ako sumali sa demon sect. Bakit kailangan ko pang maloko habang nagtatranscendence? Nag-training ako araw at gabi para patunayan ang sarili ko balang araw at sirain ang mapagkunwaring righteous path. Ngayon, heto na ang wakas ko. Hindi ako papayag. Ding! Binabati kita, host, liwanag ng righteous path, sumikat. Tagumpay ang system binding. Ano ito? Aura ng Nascent Soul Realm. Nakapasa ako sa tribulation. Senior Tsuchi ay henyo ng isang milenyo. Tiyak pipiliin siya ni Demon Lord at si Chu Kingsh. Baka mas magaling pa siya sa hinaharap kaysa kay Senior Tsu. 3 taon na akong disipo. Bigo pa rin akong umasenso. Tapos na. Kung si Xiaowang ang pinili, panaginip ko ng lumipad tapos na. Ang sistemang ito, puro righteous path aesthetics lang. Itong bata lang pala ang kwalipikado bilang unang disipo. Siya ang pipiliin ko. Ito na lang. Nabaliw na yata ang inutil na Demon Lord. Haha. Pipiliin ko si Tsuchi. Xiao Wangshen. Salamat sa pagbibigay daan. Pag napalaki ko ang Demon Emperor, pipira-pirasuhin kita, bulag at tanga ka. Hahaha ay, magsisimula bilang inutil na disipo. Dagdag pa itong nagmamasid na 7 kill kin mo. Grabe, ang hirap maging Demon Lord. Isang dignidad na Demon Lord, pero kailangang magturo ng righteous path na skills. Pero walang ibang mapili na disipo. Sige, ikaw ang pangalawa. Isa kang inutil, isang walang kwenta, hindi lalaki, hindi babae. Nabaliw na ang Demon Lord. Bakit hindi ako pinili? 3 buwan akong nagkunwari. Sa wakas, napalapit na ako kay Demon Lord. Nalaman ko na ang tungkol sa tinatawag na Prophecy Genius. Ako ang pinuno ng mga bagong disipo. Bakit hindi ako pinili? Mababang tingin sa'yo si Xiao Wangshen. Pakiramdam niya mas inutil ka pa. Sa 100 Days Demon Sect Contest, wasakin ko kayong dalawa. Ano bang pakialam mo sa disipo ko? Huwag kang mag-alala, disipo ko. Tingnan natin kung totoo siya. Baby. 3 ulo na halimaw. Handang maglingkod kay Demon Lord. Makikipagduelo ako hanggang kamatayan. Binigyan ako ni Demon Lord ng pangalawang buhay. Siya na ang paniniwalaan ko habang buhay. Walang pwedeng mapasama sa kanya. Insultuhin mo si Demon Lord, papatayin kita. 1 taon na akong disipo. Papunta na ako late key refining stage. Gustong maging disipo mo, Demon Lord. Tutulungan kitang wasakin ang righteous path. Puro demon sex sa isip ko. Paano ko ituturo ang righteous path skills? 2 lang ang kukunin kong disipo. Humanap ka na lang ng ibang teacher. Si Kingu, ikaw lang ang tanging master ko. Kung di mo ako tatanggapin, hindi ako magpapanggap ng master. Hahaha, nagpapakabait sa walang pakialam. Tanga. Iniwan ang henyo. Malapit ka na. Hehe. Gusto ng righteous path skills. Galit ako dyan. Demon Lord, magtuturo ng righteous path. Rabe. Howran righteous key technique. Dati, ako lang ang nag-aral nito mag-isa. Sino pa bang nakakaalala ng teknike mula 800 years ago? Aha. Ding. Na-detect ang negative emotions ng host. Pakituro ang righteous path skill sa disipo mo sa loob ng 3 araw. Kung hindi, babawiin ang starter pack. Nakatago pa rin ang aura. Huwag kang hambog, Demon Lord. Kaduwagan, kahihiyan. Master, pinabayaan mo na ba ako? Ilang beses ko bang sasabihin? Ako si Junior, hindi mo kapatid. Haha. Bukas na ang pinto ni Master. Simula ngayon, tuturuan ko na kayo ng teknikes. Salamat Master sa teachings. Pareho ng origin sa righteous path internal skills. Tinetesting ako. Senior, may kakaiba ba sa key techniques ni Master? Nararamdaman ko nga, totoo nga, sinusubukan nila ako. Mamamatay na yata ako. Siguradong may nakalimutang sabihin si Master. Hindi ko naman kaya mag-conjure ng tunay na key. Mahina lang talagang utak mo. Hindi mo magets ang totoong meaning. Ganun ba? Kapag totoong testing ito, kailangan ko magpanggap. Master, wag magmadali. Kaya mo yan. Umuwi ka muna at magpahinga. Bumalik ka bukas. Ipunin ang key sa dantian. Master, wala pa rin akong nararamdaman. 2 araw na, parang bato. Warning. Malapit na ang deadline. Nawala na yung pangtakip sa aura. Patay na talaga ako. Ayokong mabigo si Master. Master, parang nagawa ko na. Pero mukhang mali ang golden light ko. Napasobra yata ako sa righteous cultivation. Ito ay ganap na yung energy. May lumabas na demonic aura. Normal lang yan. Naintindihan ko na Master. Mahina ang demonic key ni Junior. Kaya gawin mo ang masama, magnakaw at pumatay ng madalas. Parang lalo kang magiging malakas. Congrats! Si Disciple Fang Zhenyi ay nag-breakthrough sa Key Refining Realm. Reward, na ibalik ang 1-0 cultivation mo. Nakakuha ng malaking magic jade pendant at 2 maliit na jade pendant. Ayos na rin sa wakas. Righteous Kai, siya ang henyo sa loob ng 1,000 taon. Itinuturo ni Demon Lord sa disipo ang righteous path skills. Matagal lang sinasabi ng sekta, may traitor sa loob. Demon Lord ba ang traitor? Aba, Demon Lord may pakana. Binabago niya si Fang Zhenyi para maging righteous. Aha, anong nararamdaman mo pagkatapos mag-cultivate? Sabi ni Junior, ano raw? Gustong-gusto ko nang lumabas at dumaan sa trial sa labas. Gawin pa ng marami ang masama, magnakaw at pumatay. Ito ba ang henyo ng demon sex sa loob ng 1,000 taon? 2 buwan na, walang asenso.
Nagbunyi pa ako ng wala sa oras. Noong araw, hindi magkatugma ang code ni Demon Lord. Si Xiao Wangshan ba ay isay ng righteous path? Nagme-meditate siya ngayon. Tara, hulihin natin ang disiple niya. Aba, nagtago ng rebelde ng righteous path. Nasaan si Xiao Wangshan? Ha ha ha. Inutil kang talaga. 2 buwan kang walang asenso. Demon Lord, tapusin mo na ang ififi na yan. Ano ba yan? Demon Lord nagkukonsaba sa righteous path. Ayos na sana kung di ako matatanggap. Pero gusto pang siraan ang master ko. Ang lakas ng loob nyo. Sobrang hina mo, parang asong inutil. Tigil. Okay lang na ako ang bastusin mo. Pero bawal bastusin ang master ko, Diffie. Hindi ko akalaing buhay ka pa, inutil. Asat listen. Hindi, impossible to. Sabi ko na si Zer ang master ko. Magtatagal ang demonic eh. Tae na, si Zujin Sang yan. Disipo, Fang Zhenyi, umakyat sa Foundation Establishment. Host, nagtuloy-tuloy sa Golden Core Stage ang power mo. Welcome back, Master. Bakit hindi mo suot palagi ang jade pendant na binigay ko? Master, nagkamali ako. Pag uwi ko, isusuot ko na. Senior, anong pakulo mo? Bakit umilaw ang buong lugar? Lahat ng demon sect nakita yan. Haha, naistorbo ng mga to si Master sa pagsiklude. Nagalit ako at natawa pa ako. Galing sa 3 ililayer ng key refining, tumalon ako ng pitorium tuwing gabi. Isang gabi lang nagawa ko. Kung siya nga ang prophecy genius. Master, trader, si Xiao Wangsheng, konektado sa righteous path. Ano na nangyari sa disiple na tagapagbalita? Bakit biglang pinagbintangan ng mga elder pagpasok nila? Mukhang matagal na nila itong plano. Papatayin kita. 7 kill, tapos na kami mag-usap. Di namin kayang harapin ang Golden Core Power, tama ba? Ang bigat, akala ko sugatan ka pa. Ako lang ang makakakilos. Hindi mo ako kaya hawakan. Ako ay elder ng discipline ho. Ang lakas ng loob mong patayin ako. Oh, tapos na ang gulo, mga disciple ko. Ay, natamaan ako. Natamaan ako, oye. Nilait nila ang aking guro. Karapat dapat silang parusahan. Sinisiraan pa nila ako bilang disipulo ng tamang landas. Huwag mong pansinin ang sinasabi nila. Ngayon lang nila ako nahuli na may dahilan. Uy, anong gagawin mo dyan? Lakas ng Demon Lord. Sumuko ang aking kapatid. Pakiusap, Demon Lord, gawing mong disipulo mo ako. Tutulungan kitang linisin ang mga traidor. Na-detect ang 1,000 taong old na talent. Inirerekomenda na kunin mo siya. Bakit ngayon mo lang sinabi, malaswang sistema? Kung ganon, magiging traidor ako bilang guro. Si Xiao Wangshen ay humarang sa tamang landas. Pinaslang ang kasamahan ng Demon Sect. Kung hindi ka susuko ngayon, kailan siya darating? Hindi pwede, kailangan ngayon na. Ngayon, sa buong Demon Sect, tingnan ko lang kung sino ang gagalaw sa akin. Perfect na senso. Si Little Net God Gong na ngayon ang number 1 sa Demon Sect. Sa hinaharap, di magpapatalo sa Demon Emperor. Paano nangyari yun? Ngayon mo ako papatayin? Hindi mo na kailangang mag-effort. 7 pamatay kung susubukan mo pa akong siraan. Siguradong papatayin kita. Akala mo magaling ka dahil disipulo ka ng ceremony? Babawi ako sa kahihiyan ngayon. Kung hindi lang magka-conflict sa akin ang secret technique na itinuro ng guro, hindi man lang sila makakapalag sa akin. Siya ang top disciple ni Elder 4, si Lin Mo. Angat si Kuya Lin laban kay Kuya Chuking. Ayos to, magandang laban. Late foundation establishment na si Kuya Lin. Siguradong matatapat kay Kuya Chuking. Sayang, mas mataas ang talento ko kaysa sayo. Ang dami mong sinasabi. Si Chuking na tuloy-tuloy na panalo ng 1-0 beses. Hindi man lang napigilan si Lin Mo. Mukhang exaggerated lang ang balita. Akalain mong direct disciple ng Demon Lord, ganyan lang pala. Kung hindi nagrebelde si Gong Fan, hindi ako matatalo. Sige, ikaw ang humarap sa kanya. Isang move lang tatalunin kita. Hindi ako pwedeng magpakita ng tunay na pagkatao. Kailangan ko pang magdisgise. Yabang mo. Lakas niya. Next time, tatalunin kita. Hahaha. Kahit ituro ka pa ng guro mo ng 100 taon, di ka pa rin mananalo sa akin. Sino ka para murahin ang guro ko? Hahamonin kita. Ngayon, papatumbahin ko kayo. Hahaha. Hindi na makalakad ng diretso. Tapos gusto pang hamunin. Ikaw na walang silbi, isang daliri ko lang, durog ka na. Uy, daan dito. Hindi pwede to. Paano mangyayari sa iyo yan? Isang move lang, talo agad si Kuya Lin mo. Patayin siya. Tapusin niya walang silbi na yan. Parang pumatay lang ng aso. Si Kuya Tsu na mismo ang gagalaw. Ang Demon Sect Genius laban sa top disciple ng Demon Lord. Yan ang gusto kong makita. Ito ang kayamanan ng pamilya Tsu. Di ako interesado na labanan kagamit ang Demon Emperor Bell. Kung mabasag mo defense ko, panalo ka. Nagpapakabos lang. Suntok ito. Walang silbi talaga. Isa kang walang silbi. Pati guro mo, inutil. Kita mo na ang galing ng disiple ko. Di aabot ng 1 siglo. Siguradong luluhod ka sa harap namin ni guro para magsumamo. Ayan, na. Ako naman. Supreme Demon Emperor Bell. Isang move lang, nadomina si Fang Zhenyi. Nagsuka ng dugo. Brave Sixuche. Balang araw, papalitan niya ang Demon Lord. Tama na, sumuko na siya.
Demon Lord, gusto mong huwag ko siyang tapusin. Pag nagsimula ang laban, may panalo-talo na, pati buhay at kamatayan na rin yan. Walang rason para tumigil. Mamatay ka na. Pagkalipas ng ilang taon, pati guro mo papatayin ko. Sa huli, magiging aso ko lang din siya. Sabi ko na, iwan mo na ako. Pero wag mong ituring na patay ang guro ko. Mamatay ka. Esan. Ah. Lumuhod ka sa harap ng guro ko at mag-sorry. Ngayon na, impossible. Ginamit mo ang secret technique na nag-o-overdraw ng potential mo. Ilang beses mong buwin, papaulitin kong basagin. Golden Core. Golden Core. Siguradong Golden Core level siya. Nagplano na pala ang Demon Lord dati. Lumuhod ka sa harap ng guro ko at humingi ng tawad. Papatawarin ka, hindi ka mamamatay. Level up na ang disciple ko sa Golden Core stage. Sabay level up ang host sa Early Nasenso. Reward, isang full power tribulation attack voucher. Hahaha, dala lang ng disciple ko to. Nakakainis. Tapos na ang laban. Sabi mo kanina, laban na pati buhay at kamatayan. Bakit biglang iba na? Sira ulo ka. Yan ang direct line ng Xu family. May legacy rin mula sa Immortal Realm. Papatayin mo siya, buong Xu family pupuksain ka rin, di ba? Imposible ngayong tribulation stage. Ang guro ko. Ako ay direct Xu family. May legacy ng Immortal Dao. Kahit immortal ka pa, papatayin pa rin kita. Sunod, disciple ko ang bumagsak. Isang galit ng Immortal Clan. Duguan ang buong lugar. Lahat tayo damay. Mahal na Emperor, true form nagpapakita na. Fang Zhenyi, grabe ang kasalanan mo. Di mapapatawad. Emperor, sandali lang. Hindi aksidente ang pagpatay ni Fang Zhenyi kay Xuche. Siguradong si Master Xia Wangshen ang nag-utos. Ng disciple selection ceremony, nagkaroon ng alitan si Xuche at Xia Wangshen. Naitanim na ni Xia Wangshen ang galit sa puso niya. Ginamit lang niya ang disciple niya para alisin ang kaaway. Demon Lord, totoo ba ito? Kung wala ito, pareho lang silang guro ni Fang Zhenyi, hindi siya makakaligtas. Dahil may posisyon ka sa Demon Sect. Isang paraan lang ang solusyon. Patayin mo mismo si Fang Zhenyi. Itaas ang soul mo. Pahirapan ng 81 days ha. Tapos humingi ng tawad sa Xu family. Saka palang matatapos. Ganun nga ang naging resulta. Talagang bobo si Fang Zhenyi. Nagamit bilang pamalit dusa. Akala niya makakaangat agad siya. Grabe si Xia Wangshen, walang awa. Nagamit niya ang iba para pumatay. Tapos siya, gustong malinis ang pangalan. Tinanggap lang si Fang Zhenyi para tapusin task. Ngayon, may malaking gulo siya. Wala na akong pakialam. Patayin siya para mapatahimik ang lahat. Sagipin ang sarili ang pinakamabuting choice. Guro, ako lang ang may sala. Ako na ang pumatay kay Xuche. Ako ang may desisyon. Walang kinalaman sa iyo. Guro, ikaw na ang pumatay sa akin. Kunin mo ang soul ko. Wala akong reklamo. Nag-cultivate ako para lumaban, pero ang disciple ko pa ang ipagtatanggol ako. Ako pa ang papatay sa kanya para iligtas ang sarili ko. Ano pa ang pinagkaiba ko sa mga hayop na iyan? Sa laban ng Demon Sect, may nanalo at natalo, pati buhay at kamatayan din yan. Natalo lang si Xuche, patay kong patay. Aba, pinatulan pa ni Xia Wangshen sa harap ng lahat. Nababaliw na ang Demon Emperor. Si Xia Wangshen, tinalikuran ang Demon Emperor. Sobrang pabor kay Fang Zhenyi. Ebidensya na to, ang pagkamatay ng disciple. Siguradong gawa mo. Majesty, pahintulutan niyong hulihin ko si Xia Wangshen para patunayan ang batas ng Demon Sect. Pag itinapon kita sa Demon Prison, pahirapan kitang parang hindi ka mabubuhay, hindi rin mamatay, ni hindi mo magagawang mamatay. Ikaw ba, may karapatan ka sa akin? Aba, hayagan ng sinuway ni Xia Wangshen ang utos mo. Parang hindi ka nire-respeto. Majesty, kung di mo ayusin agad, lalawak pa ang gulo. Xia Wangshen, anong plano mo? Hindi pwedeng mamatay ang disciple ko. Ako na ang magbabayad. Ang manifestation ko, saglit lang kayang tumagal. Matapos ang isang buwan, saka palang makakalabas ang totoong katawan para pumatay. Elders, makinig sa utos. Pakiusap, elders, sumunod sa dispatch order mo. Ipasa ko sa iyo ang buong responsibility. Wuxiang, pag-isipang mabuti. Huwag mong sirain ang pundasyon mo. 4 na elders, makinig sa utos. Dakpin agad si Xia Wangshen at ang Kingi Diagram. Matagal nang sabi na si Fang Zhenyi ay isifi ng righteous path. Ngayong pinanigan mo siya, kitang-kita na may sabuatan ka sa righteous path. Karapat dapat ring parusahan. Perfect Nasenso. Paano mo matatalo ang 5 nagsanib puwersa na Nasenso? Xia Wangshen, sumuko ka na. Isang Nasenso laban sa 5, imposibleng manalo. Pero kung tribulation stage, anong 7 dahilan? Tribulation effect, activate. Tribulation stage, impossible to. Hindi ba 2 months ago lang, Nasenso pa lang ang Demon Lord? Paano napunta agad sa tribulation level? Xia Wangshen, utos ng Demon Emperor 2. Kahit na-advance ka pa, anong gagawin mo? Ako ang bahala dito. Wala kang karapatang mag-utos sa akin. Xia Wangshen, gusto mo bang kalabanin ang buong sekta ng demonyo? Mag-isip ka muna, Demon Lord. Hindi sulit sirain ang kinabukasan mo para lang sa alagad. Demon Lord, ang alagad mo ay nakipagsabuatan sa mga tamang landas. Pinatay nila ang tagapagmana ng pamilya Xu. Tigilan mo na ang pagtatanggol sa kanya. Bitawan mo na siya. Ang nangyari ngayon, parang walang nangyari. Kung tinatanggol mo siya, kasabot ka na rin. May sariling paraan ang aking guro. Huwag ninyong pagbintangan si Master ng ganyan. Kung hindi double agent si Master, kakainin ko ang dumi ko. Xia Wangshen, utos ito ng Demon Emperor. Kailangang mamatay si Wang Zhenyi ngayon. Pakinggan ang utos, mga elders. Hulihin agad ang dalawang to. Demon Lord, ayaw din naming maging kaaway mo. Pero kung magpapatuloy ka sa maling landas, magdududa talaga kami sa hangarin mo. Totoo bang may sikretong ugnayan si Demon Lord sa mga tamang landas? Isang siglo kong pinaniniwalaan si Demon Lord. Di ko akalaing magagawa niya to.
Pati si Xiao Wangshen ang lakas ng loob. Nakakahiya ka sa sekta ng demonyo. Hahaha, sa aming demonic path, kailan pa naging mahalaga ang moralidad? Laging ang malakas ang namamayani. Buong lakas, exorcist, matagumpay na palit. Ang alagad ko. Kung gusto kong protektahan, gagawin ko. Isang hampas lang, tapos ka na. Hindi ko matanggap. Bakit sa kamay ng siraulong to ako mamamatay? Hehe, harap ng lahat, pati ako, di mo palalagpasin. Ikaw talaga ang pakay ko. Sino pumatay sa anak ko? Kailangan magbayad siya ng dugo. Total destruction. Magbabago na ang demonic path. Pinatay ng magkakanakaw si Wang Shen. Napakabusi na naman. Dati, kayang kalabanin ang buong sekta para sa alagad. Hindi ko makakalimutan ang pabor na iyon. Simula ngayon, ang aking guro na ang namumuno sa demonic path. Sino sa inyo ang tututol? Master. Pati Council of Elders binura mo na. Masyadong napasobra ang mission to. Kailangan ko na agad contact ang sekta. Tamang panahon para guluhin ang sitwasyon. Balik na tayo. Master, dapat umalis na tayo sa demonic path. Maghanap tayo ng bagong landas. Huwag na uling magkwento tungkol sa nangyari ngayon. Master. Hehe, natulog na si Master. Kailangan siguraduhin ko pang insider si Master. Ayaw ko pang magbago. Tingnan ang simbolo at quadrant. Hoho, tunay ngang kabaro si Master. Galing pa ito sa sinaunang code ko. Huwag kang mag-alala, Master. Hahanapin ko agad si Yuan Bing. Hindi kita pababayaan mag-isa. Sino lang ba ang dumaan kanina? Sixiao mo ba iyon? Master, na-excite ako nang makita kang lumaban. Nag-init ang dugo ko, pero sa sobrang gigil, nasugatan ako. May mali ba sa training ko? Yan ang tinatawag na bihirang henyo. Kung magtutuloy-tuloy ka, baka maglakbay ka na sa kabilang buhay. Si Chu Qingsh, dahil sa katawan niya, bawal ang tamang cultivation. Walang alagad si host ngayon. Maghanap ka na ng bagong alagad. System, saan naman ako maghahanap ng karapat-dapat na alagad? Xiao Wangshen. Nagawang mong saktan ang anak ko. Bubunutin ko ang kaluluwa mo. Hayaan mong ako na ng bahala. Ako mismo ang papatay kina Xiao Wangshen at master niya. Ipaghihiganti ko si kuya. Akala niya ligtas na siya nung pinalaya ang totoong mamamatay. Nakablock na ng shadow plate ng Demon Sect ang posisyon ng kriminal. Bukas pagkalabas ko, sigurado pupunta ako sa Demon Sect para maghanap ng hustisya. Opo, ama. Sino? Sino dyan? Lumabas ka. Aalis ka ba o hindi? Bagong gold core pa lang. Naglalakas loob kang labanan ang pumatay sa pamilya Xu. Ito na ang katapusan mo. Alam ko nang mangyayari to. Patayin mo man ako, bahala na. Huwag mo lang idamay si Master. Sino ka ba? Karapat-dapat ka bang mag-usap tungkol sa pag-ibig? Pati si kuya, mamamatay kayong magtatay. Gold core ka lang, parang langgam lang yan. Isa kang inutil na aso. Gustong-gusto ko nakikita kayong aligaga at mahina. Huwag kang mag-alala. Master, di magtatagal, magiging patay kang aso at tapos na ang galit sa'yo. Master, alagad. Sorry, una na ako. Para hindi nila magamit si Master laban sa kanya. Gusto mong kumagat ng dila at magpakamatay? Pinayagan ba kitang mamatay? Kung ganyan ka mamatay, napakadali naman. Hanggang hawak kita, aaduhin kita ng todo. Ang lakas ng katawan mo. Sayang kung hindi kita gawing walking dead. Gamitin kita kontra kay Xiao Wangshen. Ano kayang mangyayari? May pagpipilian ka pa ba? Huwag kang umasa. Bitawan mo si senior brother ko. Master, kamusta? Narinig ko na ang nangyari sa demonic path. Mag-isa mong ginulo demonic path ng ganito. Malaki ang naiambag mo. Sobra kang puri, Master. Sinunod ko lang mga utos nyo. Nag-usap na ang mga master ng iba't ibang sekta sa Kyushu. Magpapadala kami ng mga henyo nating alagad. Lahat papasok bilang undercover sa demonic path. Ikaw ang mamumuno sa kanila. Sisiguruhin nating mabubura ang ugat ng demonic path. Ayos yan. Master, gawin nyo na agad ang plano. Tutulungan ko ang ating mall sa loob. Ugatin natin ang demonic path. Sigurado, lalaki ng magaling ang batang ito. Sandali, hindi ba namatay sa lagnat ang undercover natin sa demonic path? Kanino siya nakipag-cooperate? May isa na namang pupunta sa kamatayan. Sino ka? Sabihin ang pangalan mo. Alagad pangalawa ng buksyang Demon Lord. Ako si Huac Xiao mo. Magnanakaw, sumuko ka na. Sakto, hinahanap kita. Ikaw pa mismo lumapit. Takbo na, junior sister. Hindi mo siya kayang talunin. Tamang-tama ang dating mo. Ngayon, tapusin ko kayo isa-isa. Subukan mong tapatan. Lahat kami, alagad ni Demon Lord. Kailan pa nagkaroon ng ganitong karaming alagad si Xiao Wangshen? Naglalabas laban pa ng gintong liwanag. Anong klaseng alagad ng demonic path yan? Mga alagad, sumunod sa utos. Hulihin ang taong yan. Paano niyo nagawa to? Ang pamilya Xu ay lahing immortal. Pinatay niyo kapatid ko. Gusto niyo ring patayin ako. Paghihigantihan kayo ng immortal sect para sa amin. Maghintay kayo sa kamatayan. Connor. Xiao Wangshen, lumabas ka at mamatay. Guro, nandito na ako. Kung magpapatuloy tayo, mabubuking tayo. Mamatay ka, wala nang magagawa. Lalabanan ko na lang siya.
Guro, bumalik na ako. Saan ka galing? Sino ang mga taong ito? Guro, ito po ang tulong na dinala ko mula sa sekta. Mga batang henyo mula sa iba't ibang sekta ng Kyushu. Pwede natin silang gawing panlabas na mga alagad. Hinihintay lang ang utos ninyo. Handa na kaming wasakin ang demon sect. Kung pabago-bago ang iba, wag magbago. Walang maganda, tingnan mo. Ngayong nagbago ang iba, wag magbago. Undercover pala siya para sa tama. May natukoy na maraming batang henyo. Iminumungkahi ng sistema, kunin mo agad sila. Kapag na-recruit lahat, matatanggap mo ang napakaraming gantimpala. Sa panahon ng panganib, nag-recruit ka pa rin ng alagad? Wala ka na bang galang sa akin? Guro, nandito kami para iligtas ka. Mga langgam lang kayo. Ilang atake ba ang kakayanin ninyo? Guro, isama mo na sila agad. Kapag nagtagal pa, mabubura talaga tayo. Nakatagal ng isang atake mula sa tribulation. Nagpa siya pang mag-apprentice. May sinseridad din. Sige, tatanggapin ko kayong lahat. Pagpupugay sa guro, luluhod ang mga alagad. Recruit Genius Disciple Links 1. Sabay na nag-level up. Recruit Genius Disciple Zhaolinger. Sabay na nag-level up. Congrats, tumibay na ang iyong cultivation sa peak ng Nasenso. Gantimpala, isang kupon para sa oras ng tribulation power. Double reward para sa alagad. Isang scroll, mamatay ka. Dati, may aura lang siya ng tribulation stage. Pero lakas niya parang nasen soul pa rin. May antas din sa pagitan ng tribulation stages. Ang pamilya Tsuko ay may mana ng immortal daw. Di ka pwedeng itapat sa amin na inutil. Walang kwenta yung mana ninyo. Halika na, madali kong mapipigil yan. Ang lakas mo, nagtangkang bumuo ng aray. Ituturo ko kung paano labanan ang tribulation stage. Halos mamatay kami sa isang attack ni Tsumo. Paano tayo lalaban? Ay guro, gamitin nating panangga ang mga walang kwentang yan. Naisip mo pa yan, ha? Anak mo, pumatay ako. Ikaw naman, papatayin ng alagad ko. Kung may anak ka, may tatay rin yan. Malapit nang mamatay, puro satsat pa rin. Tingnan nyo ngayon ang takot ng immortal inheritance. May totoong immortal inheritance nga. Huwag sanang mabura pati itong sistema. Haya. Akala mo ba mananalo ang mga patapon na to sa akin? Isang attack lang, mawawala kayong lahat. Mamatay kayong lahat. Nakita naming lahat ang ultimate move ni Guro. Salamat din sa pagtuturo, Guro. Ginawa ninyo akong test subject. Ganyan ba ang immortal inheritance mo? Mananalo siguro. Kung ganun, ipapakita ko sa iyo ang totoong kapangyarihan ng immortal daw. Hahaha, ito ang tunay na immortal technique ng motion seal. Mamamatay ang ordinaryong tao kapag nahawakan ito. Gamitin ang double reward scroll. Gumagana ang double reward scroll. Paano nangyari to? May nakaligtas sa immortal treasure attack. Hindi ito possible. Ipaparamdam ko sa inyo kung paano mamatay sa isang attack. Naunawaan niyo ba ang leksyon sa tribulation? Astig siguro. Ang lupit ni Guro. Nagpapakumbaba, Guro. Buti na lang nailipat ko sa sekta. Napakaraming righteous geniuses sa demon sect. Kapag napatay ni Guro ang demon emperor, mapasa atin na rin ang demon sect, Guro. Kapatid na dragon god. Habang lalong lumalakas siya, lalo akong ginaganahan at nagagalit. Lahat ay umuunlad. Ako lang walang progreso. Talaga bang susuko na ako? Kahit mamatay ako sa kultong demonyo, susubukan ko pa rin ang teknike ni Guro. Siya lang ang liwanag sa buhay ko. Kahit mamatay, susunod pa rin ako sa kanya. Ang laki ng gulong na gawa ko, Guro. Hindi mo man lang ako pinagalitan. Ikaw pa ang sumalo ng lahat. Nagpatulong ka pa sa iba para maprotektahan ako. Anong nagawa ko para magkaroon ng Guro tulad mo? Simula ngayon, ang buhay ko ay iyo, Guro, kahit saan pa. Kahit mamatay ng maraming beses. Nang pilit kinuha ni Guro ang tribulation power, mas malala pala ang natamo niyang sugat. Bago lumitaw ang demon emperor, kailangan kong gumaling agad. Nautakan tayo ng batang to. Nakakuha pa tayo ng daming righteous geniuses. Ngayon, parang ako pa ang kalaban ng buong demon set. Simula ngayon, mag-seclude muna ako. Ipapaubaya ko muna ang lahat kay eldest brother. Opo, susunod ako, Guro. Sino ang may lakas loob sumugod sa ating sekta? Nasaan si Kishabuto? Yuha! Ang Supreme Elder ay si Xiao Wangshen. Nakipagsabuatan siya sa righteous at pinatay ang 6 na elder. Pinangunahan pa niya ang mga kaaway para patayin ang mga disciples. Tulad ni Xiao Wangshen, magmamataas ka pa? Ngayon, hugutin ko ang kaluluwa mo para ialay. Aking disipulo. Ginawa ko ang masama sa sariling sekta. Isang kasalanang nakakagalit sa lahat. Pero bakit lalong lumiwanag ang golden light? Ngayon, nakapatay na naman ako ng 30 demon cultivators. Tumaas pa ang lakas ko. Hahaha. Yung demon technique, pwedeng gamitin sa tama rin. Ang bilis ng progreso. Xiao Wangshen. Lumabas ka na at mamatay. Ang lakas ng tribulation stage. Sino ang nag-iingay dito? Guro. Buti na lang, magaling ang mga batang ito. Nabawi ko pa ang tribulation power. Kung hindi, patay talaga sa attack ng matandang ito. Ikaw ba ang pumatay sa utok Kishako? Walang silbi na tao. Pinatay mo, bakit pa nagtatanong? Hahaha, ang yabang mo magnanakaw. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo ang lakas ko. Hindi ko kailangang dumihan ang aking kamay para patayin ka. Mga disipulo, pumwesto na. Vixet, kaya ni Master puksain ang mga namana ng immortal. Lalo na tong matandang to sa pag-aayos ng formation. Xiao Wangshen, di kaya ginagamit lang ang mga to para mamatay. Para makatakas siya at mailigtas ang sarili. Tumigil ka matanda, huwag kang mag-imbento. Wala kang karapatang lumaban kay Master kung hindi mo kami tatalunin. Kaya ni Master baliktarin maski mga immortal treasures. Lalo na ikaw na nagta-transcendence pa lang. Hahaha, kayo lang mga langgam, naglakas loob kayo
kayong maliitin ako. Ziking ay kayang kontrolin. Nakakabaliw ang isip dito. Likas kung gusto ang pumatay, papapatayin ko kayo sa sarili niyong guro. Yan lang ang inyong katapusan. Ikaw ha? Matibay ang aming kalooban. Hindi kami matitinag sa simpleng tunog ng gukin, hahaha. Kanina nagtetest lang ako ng tunog. Ngayon magsisimula na ang totoong tugtugan, yaa. Patayin na. Patayin si Xiao Wangshen. Patayin si Xiao Wangshen. Patayin si Xiao Wangshen. Nakakatakot ang tunog ng guki ng matandang ito. Kung walang haharang dito, palpak ang plano kong mag-level up. Wala na, tapos na ako. Xiao Wangshen, akala mo baligtas ka kasi nasa transcendence ka na. Ang gukin ko'y espesyal para tagpasin ang mga transcendence. Naku, kailangan ko na umarte. Patayin pa sila. Patayin, hahaha. Xiao Wangshen, ito ang kabayaran ng pagpatay mo sa disipulo ko. Magpatayan kayong magguro't disipulo. Gusto kong ikaw mismo ang pumatay sa mga mayabang mong estudyante at magpakamatay ng tuluyan sa huli. Mga kapatid sa sekta, ako si Chu Qingge, buong buhay ko puno ng galit. Namatay lahat ng pamilya ko sa harap ko. Araw-gabi ko gustong maghiganti. Muntik na akong mabaliw. Nawala na lahat sa akin. Si Master lang ang humila sa akin mula sa bangin ng paghihiganti. Ngayon na ang oras para suklian ko si Master. Magkasabay na pagkontrol ng demonyo at tama. May bangis ng demonyo, pero matibay sa katuwiran. Interesante, pero sa ilalim ko pa rin. Mamamatay ka pa rin. Anong ginagawa natin, inay? Mas mababa pa tayo sa mga demonyong disipulo. Nakahihiyang ilapit sa katuwiran. Hindi kami papayag matalo sa mga demonyo. Malaki ang nabago sa estado ko. Award, 10 beses na lakas ng kaluluwa. Kahit baguhan, kaya mong tiisin ang gukin ko. Pero napakalayo pa rin ang agwat natin. Ibibigay ko na ang lahat ko. Tutunawin pa rin kayo sa abo. Tapos na ba talaga ito? Oras nang tapusin ang palabas na to. May master pa tayo. Sa biglaang pagsalakay na to, lumakas ba ang lakas ng inyong kaluluwa? Ramdam naming lumakas talaga ang aming kaluluwa. Yun pala, sinusubok lang kami ni Master. Hayop ka, huwag kang magmayabang. Panimula lang yun kanina. Sa todo lakas, maski transcendence namamatay dito. Ako. Inabsorb na. Naabsorb na. Imposible, marami nang nabaliw sa tugtog ng gukin na to. Bakit parang walang epekto sa'yo? Hindi mo kayang sukatin ang kakayahan ko. Mamatay ka, pinalakas ng 10 beses ang system. Lampas na ako sa transcendence sa kaluluwa ko. Ngayon, hindi lang ikaw Euros, 2 ka pa, kaya kitang talunin. Arogante mo, hay naku. Hindi ako papayag. Bakit ikaw lang? Maski ang madugong Kinzu, ganito lang din. Hay naku, hay naku. 2 transcendence na pinatumba ni Master. Maski ang Demon Emperor kayang talunin. Pasensya na, hindi ko nagabayan ang mga kapatid ko. Di ko naalagaan ang mga kapatid sa sekta. Kaya tuloy naligaw pa sila papunta sa formation. Dati si Sister Chu lang, ang tanging kayang gumamit ng purong demonic ki. Ngayon, nalihis na rin siya. May lumalabas ng gintong liwanag sa katawan niya. Ang batang ito, tanga talaga. Baka siya nga lang ang naguguluhan dito. Hindi niya gets ang sitwasyon. Sabi ng ilang master uncle gusto makipag-usap sa inyo, master. Ipahintulot ninyo, paupuin sila sa receiving hall. Nako, baka mabuking na ako. Sunod na mangyayari, kailangan kong harapin hindi lang ang Demon Emperor, pati na rin ang katuwiran. Ako si Lin Jiani, senior elder ng One Giant Sect. Mabuhay ka, kaibigan. Mabuhay ka, kaibigan. Sa mga huling araw, nagpalitan ng balita ang katuwiran. Napansin naming wala kang sekta. Ipaalam mo kung sino ka. Mukhang kahit libu-libong taon na ang lumipas. Walang nakakakilala sa akin sa katuwiran. Maari ba naming malaman kung aling sekta ka galing, Senior? Sino ang kasalukuyang pinuno ng Taisek? Si Senior Zhao Zhengyang po. Hindi ko inaasahan na naging leader siya ngayon. Noon, ninakaw niya yung alak ko. Pinaparusahan ko siya ng 3 araw at gabi. Kung ganoon ang iyong kataasan, bakit hindi ka nagpakita sa sekta? Kung sabihin ko, may magagawa ba? Baka lalo lang sumikat pangalan ko sa katuwiran. Walang kwenta yung reputasyon, walang kabuluhan. Ikaw pala ang senior ng Taisek. Kaya nung nakatago ka sa Demon Sect ng 1,000 taon, lihim mong pinigilan ang mga plano ng Demon Sect. Hindi kailanman nagpakilala. Kaya pati katuwiran, nakalimot na sayo. Alam nyo ba, sa nakaraang 1,000 taon, ilang beses nang nagplano ang Demon Sect pabagsakin ang katuwiran. Kung hindi ko tinulungan secretly, kayong mga tamad na juniors, wala na kayo ilang beses. Bilib kami sa iyong kabayanihan, senior. Hindi kayo matutularan habang buhay namin. Kung misunderstanding lang pala, agad naming ipapaalam sa sekta para makumpirma ang pagkakakilanlan mo. Ang dami ko nang sinabi, bakit kailangan pa akong ilantad? Sandali.
Ang kasikatan at kayamanan sa akin ay parang ulap lamang. Ang araw na tuluyang mapuksa ang kulto, doon lang ako makikilala. Kung ilalantad ko ang totoong pagkakakilanlan bago noon, mapapahiya lang ako. Ang senior ay may mataas na prinsipyo. Nais lang namin tiyakin na kayo ay nasa tama. Hindi namin ibubunyag ang detalye tungkol sa inyo. Senior, kailangan nyo ba ng tulong namin? Kayo ang pinakamasamang batch ng istrukturang may apprentice na nakita ko. May talento pero hindi naman alam paano hasain. Kaya nadumina ng kulto. Ako lang ang nagtitiyaga mag-isa. Ang mga apprentice na ito, ako mismo magtuturo sa kanila. Papagalingin ko silang lahat para maging haligi ng tama. Anong resources ang meron sa kamay nyo? Ibigay lahat sa kanila. Ang matuto mula kay senior ay isang biyaya para sa kanila. Agad kong ipapaabot sa bawat grupo. Magbibigay kami ng pinakataas na resources sa mga apprentice na ito. Huwag magmadali, lahat may parte. Ay, tito, gusto ko ng gamot sa sugat mula sa formation. Alis ka na. Hindi to patas. Masama ang nangyari kay Lolo. Ang chief ay namatay na. Sikso mo ang namumuno sa Demon Wing. Sino ang makakapatay sa kanya? Lolo, may sasabihin ako. Siya ang elder ng kulto, Xiao Wangshen. Una kong cultivation pagkatapos. Pinatay nila Siksuche, ang batang master. Siksukun, batang master. Sa huli, pati Siksumo, ang chief. Hihi. Erwuzon, simpleng cultivation lang. Mga langgam lang ang magtatangkang sirain ang dugo ng pamilya. Jaya o Angshen, hintayin niyo ang pagdating ko sa kulto. Gagawin kitang hindi makaligtas o makamatay. Bawal kang mamatay o mabuhay. Xiao Wangshen, bata, lumabas ka ngayon. Ikaw si Xiao Wangshen. Ako nga, ikaw ang pumatay sa anak ko, Wusun. Ano ngayon? Master, disciple. Handa akong ipagpatuloy ang laban kasama si Master. Handa kaming sumama sa iyo, Master, sa tagumpay o pagkatalo. Sa labas, may kakayahang tawagin ang kayamanang pang-immortal. Kahit ang Demon Seal ay napasa kamay mo rin, may kakayahan ka pa rin. Hindi ako isang hangal na minamaliit ang kalaban. Dugo kapalit ng dugo. Kaluluwa kapalit ng kaluluwa. Hi! Sino ang tumawag sa Immortal? Immortal Lord. Ang kasalukuyang pinuno ng Sumo ay pinatay ni Xiao Qiao. Ang Xu clan ay nasa bingit ng pagkalipol. Ikaw ang pumatay sa aking apprentice na may aking dugo. Isang tunay na immortal sa wakas. Kahit gaano kalakas si Master, kung ikukumpara sa Immortal, malayo pa rin ang agwat. Tapos na. Ngayon tunay na immortal ang dumating. Paano kami lalaban dito? Grabe, seryoso ba ito? Gusto mo saktan si Master? Daanan mo muna ako. Ilan lang ang hindi natatakot sa harap ng tunay na immortal. Ano ka ba? May lakas loob kang humarang sa harap ng ancestor. Naghahanap ng kamatayan. Tumigil ka. Hahaha, ancestor, may utos pa po ba kayo? Ang babaeng ito ay napakabihira ng talent ng cultivation, minsan sa 1,000 taon. May pag-asa siyang maging immortal. Kahit sa immortal realm ay bihira ang ganitong immortal. May kakayahan talaga siya. Ang bata ay magiging disciple ko. Bibigyan ko ng buhay si Xiao Wangshen. Buong buhay ko, isa lang ang kinikilala kong master. Walang ibang karapat-dapat. Langgam kang tumanggi sa immortal. King, umalis ka. Hindi makagalaw, nakakainis. Ikaw pa ang master niya? Kapag napatay kita, para makita niya ang agwat natin. Susunod siyang maging disciple ko. Master, tumigil ka. Patay din kahit anong paraan. Gusto kong mamatay ng marangal. Laban tayo. Hindi matahimik sa kamatayan. Ito ba ang lakas ng tunay na immortal? Master, grabe kang namatay. Kasalanan ko, hindi ko nailigtas ang buhay mo. Buhay pa ako. Gusto mo akong madali mamatay ha? Master, tumakas ka. Tama nga ang napili kong disipo. Kaya niyang pigilan ang soul power ko pansamantala. Pero hanggang dito na lang iyon. Hindi ko hahayaang sinumang saktan si Master. Lumabas na sa katawan ko. Grabe, ang tapang niya. Si Sister Chu may lakas ng loob kunin ang kapangyarihan ng immortal. Hindi lang kapangyarihan ang pinagtatalunan. Plano niyang gamitin ang lakas para patayin ang immortal. Ang Chuxing ay pansamantalang may bahagi ng lakas ng tunay na immortal. Ang gantimpala ay isang kopo ng kapangyarihan ng immortal. Hahaha. Iniisip mo talagang kayang labanan ang kalooban ng immortal? Akala mo ba kaya kailigtas ng disipo mo? Kahit gaano katibay ang loob ni Sister Chu, parang ordinaryong tao lang laban sa puno. Mukhang panahon na ipakita ang totoong lakas. Simpleng langgam, isa lang ang kailangan ng immortal. Isang atake, magpapaluhod ka na. Gamitin ang kopo ng kapangyarihan ng immortal. Kupo ng peking immortal power, nagamit na. Master, nakakalaban sa immortal. Hindi naman pala ganoon kalakas ang immortal. Kung hindi bawal gamitin ang espada ng immortal sa lower realm. Takot sa thunder punishment. Matagal na sana kitang pinatay ng sobra pa sa 10. Ito pala ang tunay na lakas ng immortal. Kayang manalo ni Master. Master, takbo ka. Mamamatay ngayon si Xiao Wangshen sa kamay ko. Lakas ng totoong puso. Isang beses lang magamit. Hindi na pwedeng patagalin. Dapat isang atake, patayin si Xiao Wangshen. Sword, tulungan mo akong kontrolin siya. Immortal ka lang. Kahit ako, papatayin kita ngayon. King, tulungan mo akong kontrolin siya. Hintayin mo, Master. Malakas si King. Sundin ang utos ng Master. Hindi ako sang-ayon. Subukan mo. Kayong dalawang ordinaryong tao lang. Kung walang thunder punishment, matagal na sana naming pinatay kayong mag-ama. Hahaha, gusto kong makita. Master ang papatay sa disciple. O disciple ang papatay sa Master. Master, Kuya King, giddy up. Guro, bakit hindi mo ako pinatay? Kung hindi sumunod ang tunay na immortal, sinubukan ko lang takutin ang tunay na immortal. Pinilit ko siyang umalis ng kusa. Ahahaha, alam ko natatakas siya. May sarili akong paraan laban sa kanya. Pero bakit nilihis mo ang talim ng espada ng 1 pulgada? Gusto mo bang ako ang pumatay sa iyo? At mamatay kasama ang tunay na immortal, basta't mabuhay ka, guro. Kahit mamatay si King Je, sulit na rin. Hangal na disipo. Guro, sabi ng tao may potensyal daw akong maging immortal. Kung balang araw mag-ascend ako, Guro, babantayan pa rin kita habang buhay. Guro, talagang nanalo ka sa tunay na immortal.
Hindi ba gusto mong patayin ako? Biglang gusto mong umalis? Hahaha. Ninuno, iligtas mo ako. Yenwei, huli na. Isa na naman malakas na demon cultivator. Santo, ang lakas mo. Dumating ako sa mundong ito. Ako'y isang bahagi ng divine consciousness. Pinahalagahan ko lang ang talento mo, kaya pinabayaan kitang buhay. Ituturo ko sa iyo ang Taishan Wangking Method. Ang teknik na ito ay puputol sa lahat ng emosyon sa mundo. Kapag naintindihan mo, maaari mong simulan ang pagpraktis ng teknik. Lumayo ka, kahit mamatay hindi ko iiwan ang guro. Guro, nakatawag na ako ng tulong. Nasaan ang Evil True Immortal? Lalaban kaming lahat sa kanya ngayon. Huwag kang mag-alala, bata. Ibubuwis namin ang buhay namin para sa proteksyon mo. Late na kayong dumating. Napatay na ba ang senior? Para sa amin, ginastos ng senior ang lahat. Humantong pa sa ganitong resulta, hindi natin dapat kalimutan ang ambag ni Xiao Lao. Gumawa tayo ng monumento at rebulto para sa kanya. Guro, late na naman ako dumating. Karapat dapat akong mamatay, disipo. Hahaha. Junior, buhay pa ang guro. Maliit na demon lang, napatalsik ko na siya, walang dapat ikatakot. Hindi ba sinabing dadating ang tunay na immortal? Ano na ang nangyayari ngayon? Ramdam ko talaga ang aura ng tunay na immortal. Kaya siya tumakas. Tinawagan ko ang mga tao. Tama, tunay na immortal avatar ang pinatalsik ko. Gumaling na ang lakas mo, lagpas sa avatar ng tunay na immortal. Avatar pa lang ng tunay na immortal, natakot na. Hindi namin alam ilang beses kaming nagplano. Mas masama at nakakalaso ng mga plano. Kung hindi ko lang sinabotahe bawat isa. Matagal na kayong, tapos na, mag-isa lang akong tumutol sa tunay na immortal. Gaano katapang iyon? Napakadakila mo, guro, hanga kami. Tanggapin mo ang aming paggalang. Tapos na, hanggang dito lang ang lakas nyo. Anong rare treasure? Iwan nyo na sa mga disipo. Tutulungan ko kayong mag-training para hindi na kayo mapahiya kapag lumabas. Guro, please tulungan mo kami. Hanapin ang mga pasaway na disciples na ito. Wow! Isa na namang malinis na nakalusot. Kapag mas malakas na ako, magmamadali na akong tumakas at magtago. Siguro, ngayon ang paglabas ng Devil Emperor. Buti na lang, halos accomplished na ako. Palagay ko, tabla kami ng Devil Emperor. Si Xiao Wangshen, lakas ng loob patayin ang 7 elder ng Demon Sect. Pinatay niya lahat ng Demon Sect. Talagang nag-traitor ka sa grupo. Hahaha, Xiao Wangshen. Nagkulong ako ng 1 buwan. Pinanood kitang patayin ang Demon Sect. Kung titingnan mo, lahat ng ito ay parte ng plano ko. Hahaha, kitang-kita mo ba? Sila ang mga pinatay mo kamakailan. Pinagpakasakit ko ng 1,000 taon para sa Soul Banner. Naghanap pa nga ako ng malakas na kaluluwa. Salamat sa iyo, nakolekta ko ang mga ito. Ngayong araw, kulang pa ako ng isang malakas na kaluluwa. Don't worry, magiging bahagi din kayo ng banner. Pagagamitin ko kayo. Demon King, ibalik mo ang buhay ko. Sige, hahaha. Hahaha, Wanderer. Magaling talaga ang lakas mo, pero nilamon ko ang mga kaluluwang ito. Umabot na ako sa grand stage. Ikaw na lang ang huling malakas na kaluluwa. Maging main soul ka ng soul banner ko. Mamamatay ba ako dito ngayon? Hindi ka ba magaling sa laban? Ang yabang mo nang patayin ako. Pupunitin ko ang kaluluwa mo para magdusa ka ng walang hanggan sa banner. Alam mo ba kung gaano kasakit dito sa Soul Banner? Lahat ng ito dahil sa iyo. Halina't sumama ka sa amin. Hahaha. Gusto mong samahan kita? Kayo ba? Bagay ba sa akin? Hahaha. Huwag mo nang subukan. Basta't hindi nasisira ang Soul Banner. Hindi kami mamamatay. Kung hindi mo masira, walang paraan para sa amin. Takot kami na gagamitin mo ang main soul laban sa Righteous Path. Madali lang para sa iyo. Sinyas ko, paligid 100 taon ng training. Panahon mo nang magbayad, isama mo ang kaluluwa ko sa banner. Supreme Power. Sabay-sabay tayong maging walang hanggan. Ano pang hinihintay mo? Nakalimutan mo ba paano ka tinapon ng mga Righteous Masters? Guro, dumating na kami. Lahat ng lakas ng Demon Sect nasa Soul Banner. Paano kami mananalo? Hanggang ngayon, sarili ko lang talaga ang inaasahan ko. Walang ibang kinikilala ko. Demon Emperor, palayain mo ang inosenteng disciples na ito ngayon. Hindi kita lalabanan. Kung gusto mo talagang pumatay, sorry, lalabanan kita. Kaya ka pala paulit-ulit tapon ng tao. Totoo nga, wala kang puso. Kung ganun, hindi na kita kakaawaan, Emperor. Hindi mo kakayanin ang ganitong atake ng paulit-ulit. Kung tumagal ng isang incense stick, sapat na iyon. Mga disciple, makinig. Ako ang magpapaliban dito. Mag-withdraw na kayo, guro. Hindi ako aalis, yaya. Guro, hindi rin ako aalis. Kung saan ka, doon din ako. Si Fang Zengyi at Chu Qingji ang laging nagproprotektahan sa Righteous Path. Hanggang huli, pinoprotektahan nila tayo. Bakit ang sinasabing immortal legacy, lubhang nagpapahirap sa tao? Ano ba talaga ang tama? Ano ang pinakamataas na antas ng demon cultivation? Ano ang tunay na kahulugan yon? Tama at mali, walang silbi. Hindi na mahalaga ang maraming iniisip. Ang paninindigan ko, iyon ang landas ko. Iyon ang akin. Guro, hindi ako susuko. Gusto ko ring makita ang Demon Emperor kasama ka. Guro, mga disipo. Ipaglalaban namin kasama ka hanggang kamatayan. Hahaha. Gusto niyo nang pumasok sa Soul Banner? Sige, pasok kayo lahat. Wag nang magpumiglas. Malaking breakthrough ang willpower ng disciples. Reward. Tumindi ang lakas ng kaluluwa ng host ng 0 beses. Haha, grabe, biglang may gantimpala. Pinatindi ng 0 beses. Sa ilalim ng mga ninuno, dapat ako ang pinakamalakas ang kaluluwa. Maliit na Wangshen. Pumasok tayong sabay sa Soul Banner. Hahaha, mag-enjoy sa walang hanggang sakit. Maging kasama namin. Hahaha, walang gamit ang pagpupumiglas. Maging main soul na lang ng banner. Ang guro. Natalo. Kahit ang guro, hindi lumaban. Tapos na, wala na talaga ang Righteous Path. Sa wakas, dumating ka rin. Kumusta ang pakiramdam? Mukhang masarap naman. Sa loob ng bandila ng kaluluwa, hindi kami namamatay o nawawala. Sige, ibigay mo ang buhay mo. Tingnan natin kung sino ang maunang mapuksa. Hahaha, kahit isang tunay na immortal ay wala ring magagawa. Paano kung mas malakas pa ang aking kaluluwa kaysa sa tunay na immortal? Hahaha, kahit may 3 ulo at 6 na braso ka pa, walang makakapagbalik ng laban. Imposible, bakit ganun kalakas ang iyong kaluluwa? Kaya mong tapatan ang libo-libong espiritu. Labanan ng give and take.
Karapat-dapat kang maging pinaka-pinapahalagahan kong Demon Lord. Tamang-tama ka bilang pangunahing kaluluwa ng bandila ko. Kayang makipaglaban sa Demon Emperor na may libo-libong espiritu. Pero maubos din ang lakas ng kaluluwa niya. Hindi ka pa ba titigil? Hindi mo kayang tanggapin ang ataking ito. Ngayong araw talagang natalo mo ako. Iyan ang aking tadhana. Tatanggapin ko. Trader. Paano mo nagawa yan? Paano mas malakas ka pa sa lakas ng libo-libong espiritu? Siguro oras ko na talaga. Walang saysay, kalahati ng espiritu ng mga kaluluwa ay sayo na. Hindi ako nalugi. Mukhang may magpapatuloy na rin sa akin. Inaasahan ni Master ang pagsubok na ito. Lahat ay talagang itinakda ng tadhana. Uxiang, aking alagad. Ang mga darating mong landas, lakbayin mong mabuti. Kahit ang Demon Emperor natalo ni Master, napakalakas ng kapangyarihan ni Master. Lahat, pinamunuan na tayo ni Master para lipulin ang lahat ng masasamang kulto. Sinong nagsabing Master mo ako? Si Xia Wangshen ay dati ring demonyo lang. Niloko lang kayong lahat niya. Secto leader. Nagkakamali po yata kayo. Di ba si Master ang undercover na pinapahanap nyo? Yung undercover na iyon matagal nang namatay 3 taon na ang nakalipas. Inalam kong mabuti ito ng ilang araw. Isa talaga siyang masamang bata ng demonyo noon pa. Impossible. Kasama naming si Master na supuin ang napakaraming kulto. Bakit siya magiging demonyo pa? Yan ang galing niya. Nagtago sa pangalang undercover ng Righteous Path. Ginamit ang puwersa ng Righteous Path para alisin ang kaaway. Siguro nagkamali si Master Swan King ng pagkilala sa'yo. Siguradong nagkamali si Master Swan King, diba? Huwag kayong magpapaloko sa kanya. Hindi ganyan si Master. Sigurado akong nagkamali si Master Swan King. Paano ka naman naging tao ng Demon Cult? Si Master hindi undercover ng Righteous Path. Si Master ang pag-asa ng Demon Cult sa hinaharap. Pagsasamahin ang Righteous at Demonyo, bubuo ng isang dakilang tagumpay. Master, tama ba ang pagkaunawa ko sa gusto mong landas? Salamat ha. Mas magiging matindi pa ang galit ng Righteous Path sa akin. Master, totoo ba lahat ng sinasabi niya? Matagal ko nang nararamdaman ang presensya niyo. Gusto niyo siguro kami ni Demon Emperor ay parehong mapinsala. Para kayo na lang makinabang. Wala kayong pakialam sa buhay ng mga disipulo. Nag-aaway kayong mga demonyo. Anong pakialam ko dyan? Ang pagkamatay ng disipulo ay para sa Righteous Path. Isang karangalan yan. Ipapadala ang mga disipulo sa kamatayan, Euros. Anong klaseng pamumuno yan? Tunay na bihasa ka sa laro ng isipan, Demon Cult. Bakit pa kayo nasa tabi ng kultong ito? Gusto niyo bang maging kultista na rin at gumawa ng masama? Lahat pala kayo, undercover ng Righteous Path. May mali talaga, Junior. Pareho tayong personal na pinili ni Master bilang disipulo. Alam kong iba ka kaysa sa kanila. Kuya, ako ang nag-ayos ng mga disipulo sa ilalim ni Master. Imposible yan. Siguradong undercover lang yan. Kaya mo pala ilang beses na gustong mag-apprentice. Plano mong linlangin kami. Nagkunwari kang panig sa amin. Tapos magtatraidor ka mula sa likod, tama? Si Chu Qingji ay totoong ang tao ng Demon Cult. Tapat siyang sumali sa akin bilang Master. Si Xia Wangshen. Ngayon, pupuksain ko kayo, mga natirang demonong kultista. Simulan ang ritual sa tanghali. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon para bumawi sa kasalanan. Kontrolin ang 9 Heavens Demon Slaying Formation. Patayin si Xia Wangshen. Gusto mong mag-away ang magmaster at mga alagad? Ganyan talaga kasamaan ang mga righteous. Napasunod ba kayo ng Diablo ng matagal? Gusto niyo na talagang sumali sa kanya? Bilisan niyo na, kumilos na. Patawad, Master. Ang demonyong ito ay malupi. Wala kaming magawa kundi sumunod. Tingnan natin ngayon kung gaano kayo kalayo na sa pagpapalakas. Ang lakas ng righteous energy. Naubos ang aking lakas ng kaluluwa. 9 Heavens Demon Slaying Formation. Eksperto sa pagwasak ng lakas ng mga kaluluwang demonyo. Ngayong araw, sigurado akong wawakasan ka ng Righteous Path. Bakit mo alam ang sikreto ng Righteous Path natin? Dahil dati akong kasapi ng Righteous Path. Bakit ka tumalikod? Dati ay galit din ako sa mga demonyo, katulad mo. Itinuturing kong kaaway ang Demon Cult. Pero ang talento ko naging sagabal sa mga kasamahan ko. Itinulak nila ako sa bangin, para takpan ang kasalanan. Ano nga ba pinagkaiba ng Righteous at ng Demon Cult? Hindi pwedeng sabihin ganoon lang. Walang pinagkaiba, Righteous o demonyo. Ang mahalaga, lakbayin ang sariling landas. Natutunan ko na, Master. Walang tulong ng 9 Heavens Demon Slaying Formation. Paano ko matatalo si Xia Wangshen? Ako na mismo ang kikilos. Xia Wangshen, hawak ng Technical Righteous Path ang attacking ito. Pampuksa talaga ito ng demonyo. Ngayon, papatayin talaga kita. Subukan ko kung gaano kakalakas. Makinig sa akin. Ang 9 Heavens Demon Slaying Formation ay buo na ang lakas ng Righteous. Kahit magtipon ka ng lahat ng natirang lakas ng Demon Cult. Parang langgam lang na sumusubok sa kariton. Bakit mas malakas ka pa rin kaysa sa Righteous Path? Sino ka ba talaga? Sistema. 10 beses na pinalakas ang aking kaluluwa. Ang lakas ng bandila ng kaluluwa ay nakabatay sa lakas ng kaluluwa. Paano mo ako malalabanan? Mga disipulo, bantayan ninyo ako habang umaatras ako. Pwede niyo akong hindi ituring na master. Pero minahal ko kayong lahat bilang pamilya. Dahil na rin sa pagiging guro at estudyante natin noon. Palalayain ko kayo ngayon. Kung hindi dahil tumulong kayong magpalakas ako. Matagal na akong patay. May utang pa rin ako sa inyo. Ano bang Righteous Path yan? Ginawa lang tayong pantakip sa kamatayan. Mas dakila pa rin si Master. Saan mo balak tumakas pa? Mga walang silbi kayo, ni hindi nyo napigilan kahit sa ganitong oras. Pinatawad ko na kayo noon. Ano pa ang gusto nyo? Hindi ba sinabi kong hadlangan si Xia Wangshen? Bakit nyo siya pinadaan lang? Gusto nyo bang talagang mag-traidor sa tamang landas? Bilang tamang landas ng mga disipulo kami. Paano kami magiging duwag at tatakas? Kahit mamatay dito, tama lang. Ito ang landas ko ngayon.
Ito ang karapat-dapat na maging disipulo ko. Kung ganyan kayo katapang at walang takot sa kamatayan, dagdagan ko pa ang lakas nyo. Sino ang gumugulo sa akin? Nagpapakumbaba akong hilingin ang lakas ng tunay na immortal. Patayin ang demonyong ito. Kung ibaba ko ang lakas, sapat upang puksain ang demonyo. Lagpas na sa limitasyon ng katawang tao. Patay siya, pati kayo mamamatay din. Mga disipulo ng tamang landas, may determinasyon para protektahan ang mga tao. Handang mag-alay ng sarili. Ibigay ang lakas ng immortal sa mga disipulo na ito. Kailangan ng tamang landas ang mga katulad nyo. Mas importante sa kanila ang pagpuksa ng demonyo kaysa sarili nilang buhay. Hindi kinaya na matay dahil sumabog ang katawan. Akin lahat ng tagumpay. Makakuha ng respeto mula sa mundo ng immortal. Magiging tunay na hari sa dalawang landas. Guro, patawad. Patawad talaga. Gusto kong makita. Gaano kalakas ang tunay na lakas ng tamang landas. Heya. Ay. Ngayon, dapat may magwagi. Si Huaxia Umo ay puno ng kasalanan. Natulungan ang masama. Kahit maubos ang buhay, papatayin ang demonyo. Disipulo. Naintindihan, lakas ng immortal ay kakaiba. Talagang hindi pangkaraniwan. May silbi rin pala ang mga disipulo nyo. Sinusulit mo lang ang mga disipulo mo. Tanga na nilaso ng masamang landas. Dapat lang silang mamatay. Napakapakapalan talaga. Nakakatawa ang ganitong asal. Ang mga walang silbing iyon na niloko ko ng ilang salita, agad tumakbo patay. Hindi karapat-dapat sa anumang bagay. Narinig niyo lahat ang sinabi niya? Mananatili pa kayo sa tamang landas ngayon? Hindi pwede. Paano niya matitiis ang lakas ng immortal? Diretso kong itinali ang kanilang kaluluwa sa magic flag ng demonyo. Pinakain ng flag ang lakas ng immortal. Gaano ba talaga kalakas ang lakas mo para kayanin ang lahat ng lakas ng immortal? Importante ba yan? Gusto ko lang ipakita sa inyo ang tunay na mukha ng tamang landas. Di kami dapat basta-basta magusga. Niloko ng mapagkunwaring landas. Guro, paki-recognize ulit kami bilang disipulo. Dati rin akong tamang landas, nasaktan sa kanapagtanto. Hindi ko kayo sinisisi. Na-detect na kumuha ng immortal na transmission ang disipulo. Congrats, Master. Nakarating na sa huling yugto ng malaking cultivation. Kung malinaw na kayo, tanggalin ang tunay na masama. Ano balak nyo? Ako ang pinuno ng Taisek. Hindi ka karapat-dapat sa tamang landas. Sa ngayon, pagpatay sa iyo ay pagpaparusa sa masama. Protektahan ang tamang landas. Kahit mamatay ngayong araw, papapiling kong mamatay kasama ka. Taisek Swan King. Handang tanggapin ang lahat ng lakas ng immortal. Hilingin na bumaba ang immortal. Uksasik si Yao Wangshen. Ngayon, gagamitin ko ang katawan ko bilang lalagyan. Pansamantalang matanggap ang buo-buong lakas ng immortal. Ikaw ba ang demonyong si Yao Wangshen? Bakit? Gusto kong makita gaano talaga kalakas ang immortal. Maliit na trick lang yan. Hindi magtatagal ang katawan na ito. Hanggang dito na lang. Tapos na ba talaga dito? Esan. Talagang hindi ko kayang labanan ang lakas ng immortal. Basta ako nandito. Walang makakabang sa guro ko. Hindi mo mapipigilan ang lakas ng immortal. Mapapatay lang tayong lahat. May last paraan pa ako para iligtas ka. Kahit pumalya, sasama pa rin ako sa iyo. Hindi magpapakatagal. Pag nag-cultivate ako ng Taishang Wanking record, alisin ang emosyon. Ang immortal ng demonyo tutulong sa akin. Poprotektahan niya kayo. Taishang Wanking, putulin ang emosyon, lahat ng emosyon guni-guni lang, pusong matatag, lahat ng law ay balik sa wala, patayin ang emosyon, gisingin ang diwa, magkaisa ang immortal at demonyo. Chon King, tanga ka talaga. Sa huli, nag-alay ka rin para sa walang kwentang ito. Ibinaling ang sarili. Pero huwag kang mag-alala, susundin ng immortal ang pangako. Basta si Chu King mag-cultivate ng Taishang Wanking record at putulin ang emosyon. Maging disipulo ko, buhay pa rin kita. Demon Ibis, bakit ka bumaba dito? Ikaw lang pala ang peking matuwid na abalang mamatay. Gusto kitang patayin. Sakto na ngayon. Ako dapat ang magsabi niyan sa iyo. Ngayon, papatayin kita. Taglay ang lakas ng labanan. Lahat ng immortal ay mamamatay sa lakas ng labanan. Labanan ng tunay na immortal yan. Sino makakapigil? Pakistop ang immortal. Isipin ang mga tao. Kahit langgam ay may halaga. Parang pagpatay ng mga langgam. Guzao, karapat dapat ka ba magsalita? Susa ko bro, pati kapwa mo tinalo. Ako, immortal, protektahan ko lang si Xia Wangshen. Ako si Xia Wangshen, hindi magpapatalo sinuman. Kahit sa tunay na immortal, hindi ko papayagang sirain niyo ang mundo. Paano maglalakas loob ang langgam? Sige, bibigyan kita ng katuparan. Mas gusto kong mamatay ng marangal kaysa magpakatagal. Pipiliin kong mamatay ng marangal. Chu Kingsh, gusto mo bang magpailalim sa kanila? Nag-cultivate na siya ng Taishang Wanking record. Hindi ka na niya papansinin. Kung gusto mong magmadaling mamatay, walang makakasakit sa guro ko. Imposibleng mag-cultivate ng Taishang Wanking record. Dapat puksain ang emosyon. Paano ka nakabalik? Hindi ko kayang maging walang pake. Ang liwanag ng guro ko ay gabay ko. Tanga ka, kung ayaw mong magbago. Hayaan kitang makita siyang mamatay. Buong lakas ko, bumaba na. Walang makakapigil. Hindi ko papayagang magtagumpay ka. Ordinaryong tao lang ang gustong kontrolin ang immortal. Impossible. Bakit mo nagawa ang kontrolin ang lakas ko? Dahil sa damdamin ko para sa guro. Pati immortal, hindi makakapigil dyan. Kahit tunay na immortal, papatayin ko pa rin siya. Bahagi lang ng lakas. Papatayin kita, langgam. Dagdag pa ang lakas ko. Ako, immortal, pinatay ng mga ordinaryong tao. Nakakatawang isipin. Mga walang hiyang kayo, hindi ko kayo patatawarin. Hindi ko kayo bibitawan. Bumalik na ang kontrol ko sa katawan. Kung totoo na silang namatay, Xiao Haochen, wala kang kwenta, langgam ka. Nagawang ilagay ang immortal sa magic flag. Palayain mo ako. Tulong lang ang alaala ng walang silbi. Susunod, panahon na ng kamatayan nyo, kayong mga langgam.
Baka hindi mo na ako matalo ngayon. Talaga bang kaya mo akong talunin? Iba na ang sitwasyon ngayon. Nararamdaman ni Kuya King ang tunay nag-immortal. Ang lakas na iniwan sa loob ng katawan mo ba? Kaya ko nang kontrolin ang parte ng lakas na iyon. Ang inyong mga espiritu, nakatalina sa bandila ng demonyo. Sabay natin nakakakuha ng kapangyarihan ng immortal. Parang nakuha ko na ang kapangyarihan ng tunay na immortal. Kapangyarihan ng tunay na immortal. Kahit may bahagi kang kapangyarihan ng immortal, hindi mo pa rin ako kaya. Binabati kita, host. Tunay ng taglay mo ang lakas ng immortal. Ngayon, anong mangyayari? Paano nakuha ng isang ordinaryong tao ang powers ng immortal? Mamatay ka na ngayon. Esan. Esan. Kahit ganun, baguhan ka lang sa antas na ito. Hindi pa tapos ang laban natin. Gagamitin ko ang lakas ni Master. Haha, imposible yan. Bakit lalong lumalakas ang kapangyarihan mo? Hindi ito normal. Bakit hindi pwede? Panoorin ang pag-ikot ng demon spirit. Nakahanap din ako, unti-unti na. Imposible yan. Hindi ako makapaniwala na talo ako ng mortal. Ayoko pa rin. Lahat na pagtagumpayan ko na rin sa wakas. Pag-akyat ko sa immortal realm, kukuha ng mga disipulo, aabot ng 100 beses ang lakas.